Mga kababayan, habang lumalabas ang mga pangalan sa kontrobersya ng mga kontraktor, biglang nagkagulo at nagpalit agad ng leader sa Senado. Una, lumabas ang pangalan ni Alan Quirante ng QM Builders. Sa mga kasal ng kanyang mga anak, ninong mismo sina Senator Raffy Tulfo, Senator Mark Villar at dating Senador Bong Revilla. Ibig sabihin, kumpare nila si Quirante. Kaya pala itong si Mark Villar nag-vote in favor of Soto for Senate President. Pangalawa, sa second hearing ng Blue Ribbon Committee on September 1, 2025, halos sumabog sa galit si Tulfo kay Marcoleta, ang chairman ng investigasyon noon. At pangatlo, ilang araw lang ang lumipas, pinalitan si Marcoleta ni Ping Lacson. Sunod pa nito, nagbago rin ang Senate President. Si Escudero out, Tito Soto in. Kung i-connect natin ang mga dots, malinaw. Habang unti-unting sumisingaw ang baho, mas mabilis ding nagpapalit-palit ng mga leader sa Senado. Para bang minamadaling takpan ng apoy bago tuluyang magliyab. Naku po mga kababayan, nagkabistuhan na. Iniisa-isa na nila tayo, pre. Anong gagawin natin? Bahala na, pre. Sakit-sakitan na lang muna ako sa Amerika. Kaya nga, pero yung condition mo, September 8. Kaya nga, sabi, ibalik yung ito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, alimbawa, ikaw na ano ng bro, kinonsulta ba, Chairman? Ayun ang request. Hindi nga, ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Dapat kinonsulta ko. Ako, walang kinonsulta. Hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi masabi mo si speaker. Hindi mo, dapat kamantan sana, may konsulta. Yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito, at yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Legal and physical. Yun naman ito siya. Sabi ko hindi na kailangan ng motion dahil sa unang ibabalik natin immediately. Kung gusto mo, paano tayo mga kailangan sa kanila? Para we are concerned kung ano yung... Si JT Mendoza, kukunin natin. Si JT Mendoza, nasa motion. Pero hindi natin siguro kukunin ang motion sa kanila din. Hindi natin. Merienda muna tayo. Bago man mapalitan ang dalawang abogadong ito, na si Escudero at Marcoleta, ay nasabi na ng mag-asawang Diskaya kung sino ang dalawang pinangalanang kongresista na sangkot sa korupsyon ng flood control. Ano man ang kanilang gawin, alam na ng taong bayan kung sino ito, lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Nakapagsalita na ng bombo kaninang umaga si Congressman Toby Chanco at nabanggit lahat ng nais niyang sabihin hindi nasabi sa kabilang kamera. Nasabi na rin po, Ginoong Pangulo, ang the name that cannot be mentioned, ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico sa pamamagitan ng paghihiring kanina pong hapon. And as a final act earlier, Mr. President, I signed upon the request of Congressman Marcoleta the contempt order of Assistant District Engineer Bryce Hernandez, putting him under detention already here in the Senate. Bago man mapalitan ang dalawang abogadong ito, na si Escudero at Marcoleta, ay nasabi na ng mag-asawang Diskaya kung sino ang dalawang pinangalanang kongresista na sangkot sa korupsyon ng flood control. Ano man ang kanilang gawin, alam na ng taong bayan kung sino ito, lalabas at lalabas pa rin ang totoo. Maski na papano, sa ilalim po ng aking panunungkulan at sa pangunguna ni Congressman Rodante Marcoleta, may ilang bagay po tayong nakamit at nagawa. Alam mo, 24 na taon ako sa Senado, 24 na taon na akong tumingin ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang binanggol nila yung budget, kaya hindi na nakilala ng executive branch kung ano ang itsura nitong budget. Ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico
at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Inuspindi ng South Korea ang 28.7 billion peso loan sa Pilipinas dahil sa pangamba sa korupsyon. Inanunsyo ni South Korean President Lee Jae-myung ang hakbang sa Facebook at sinabing makatutulong ito para maiwasan na pag-aksaya ng 700 billion won sa buwis ng mga mamamayan. Ang loan ay para sa pagpapagawa ng mahigit 300 modular bridges sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas para mapabuti ang akses ng mga magsasaka at ng kanilang mga produkto. Narating ni Lee ang desisyong ito sa gitna ng patuloy na mga investigasyon ng Kongreso na nagbubunyag ng malawakang korupsyon sa mga proyektong infrastruktura sa Pilipinas na di umano'y kinasasangkutan ng mga kontratista at mga opisyal ng pamahalaan. Wala talagang permanente sa mundo na kahit ang inaakala mong kakampi mo, tatraydorin ka hanggang sa dulo. Tila hindi napigilan ng maraming taga-suporta ni Senate President Chis Escudero at Senator Rodante Marcoleta ang maglabas ng galit sa magkapatid na Mark at Camille Villar matapos ang tila pagboto nila na matanggal si Escudero bilang Senate President, gayon din si Senator Rodante Marcoleta bilang Chairman ng Blue Ribbon Committee. Tinawag na traidor ng maraming Pilipino online ang magkapatid na Villar matapos ipagkanulo ang mga sumusuporta sa pamilyang Duterte na di umano'y isa raw sa naging mitsa kung bakit napatalsik lalo na si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ay mismo sa kanilang komento, tila hindi raw nila mapigilan ang kanilang galit dahil matapos ang effort ni Vice President Sara Duterte na i-endorso ang dalawa sa mga nagdaang eleksyon, tila ito lamang raw ang igaganti ni Mark at Camille Villar. Judas moment nga raw na may tuturing ang ginawa ng magkapatid na tila dahilan para mangako ang ilan sa mga DDS na zero vote na nila ang magkapatid na Villar. Narito at panoorin ang full video kung saan nag-react ang maraming netizen sa pagkakaroon ng tila traiduran sa Senado kung saan matapos i-endorso ng mga Duterte, magkapatid na Mark at Camille Villar, tinawag na traidor ng netizens online matapos pumabor na mapatalsik bilang Senate President si Senator Chis Escudero dahilan para matanggal rin si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Narito't panoorin ng full video. Alright, mga dyan maone ang mga senators na ni-vote to elect Soto as Senate President. And surprisingly for me, ang duha ka Villar ni-vote to elect Soto. Why change the Senate President nga naa may ongoing investigation sa ghost flood control projects and nikakak na, nagsalita na ang mga diskaya. Pinangalanan na yung mga congressman. Why suddenly, today, nag-change mo og Senate President, gipang ilisan ninyo ang committee. Gitanggal ninyo si Senator Marcoleta as chair sa Blue Ribbon Committee. Kakaapoy gyud sa Pilipinas yun ay, my God. You cannot blame us, especially me. Ako I'm thinking nga kamo nga mga ni Perma, especially kaning duha ka Villar, naka-benefits pud ni sa mga flood control issues gyud siguro kanang mga bilyones o milyones nga gihisgutan karon sa flood control projects. My God, you cannot blame me for that. This is how I see it and this is how I assess sa mga issues nga nakikita ko ngayon. I'm not saying nga you are really involved, but this is how I see it. This is how I feel it. Are you? Di ba? Kay ni Bulgar na, nitingog na ang mga diskaya. Gipangalanan ng mga congressmen nga involved sa flood control issues sa kwarta. And then suddenly, nag-change mo ang Senate President, gitanggal niyo, giilis na ninyo ang mga committee. Especially si Marcoleta. My God! Philip out. Oo, dire kita padulong. Impeachment ni Vice President Sara ang in. Di ba? So ang pasabot ani karon dili na mahisgutan ng flood control projects.
what happens with the change in leadership dito sa Senado, mag-change din kung sino yung head ng Blue Ribbon. At kung hindi nila makokontrol o madidisiplina, and it's very unlikely that they'll be able to do that with Senator Marcoleta, that is either the end of the Senate Blue Ribbon inquiry into the contractors or curated na yan. Mamimili na lang sila ng witnesses. It will be conducted the same way the House Quadcom and Tricoms have been conducting their hearings. Kasi siya ay against the dismissal of the impeachment and has been in very close communication with the palace. Naaalala nyo ba, umupo siya doon sa unang-unang pagdidinig tungkol doon sa flood control at ulit-ulit niyang sinasabi, I was talking to the president. O, di ba? I was in touch with the palace yesterday. May mga ganyan. I talked with Chuchu, ganyan. Parati niyang sinasabi, parang name drop siya ng name drop ng palasyo ng ganon. So, parang ang lumalabas, why are you sitting there? Nagbabantay ka ba? Now, hindi ko talaga, honestly, hindi ko to nakitang, what we knew is malaki yung revelations ngayon sa inquiry. And we knew na tinatrabaho na si Cheese from the moment pinalabas na si Lubiano daw ay nag-contribute kay Cheese Escudero, napaisip na ako. Bakit? Yung donation ni Lubiano, the only reason they know that was because it was declared. Number one, naka-declare sa SOSE niya, sa Statement of Contributions and Expenses. Not only that, it was very clear in the SOSE na this was donated by Lubiano in his personal capacity and not as a corporation. The COMELEC is aware of this, pero walang sinabi ang COMELEC and accepted the SOSE, and now he is free and clear. Bakit? Tinanggap eh. So, why bring it up now? The only reason is because Cheese has now become rather inconvenient for the administration. Sabi ni Bebby, ano nangyari sa Duterte Block? This one, I will answer. We didn't see this coming. Nobody saw this coming except the people who are plotting about it. And in fact, ang palabas pa sila ng rumor that it was Martin Romualdez's head on the chopping block. Naglabas pa sila na it was Albi Benitez na napupusuan and it was the First Lady na gumagalaw about it. But apparently, based dun sa insiders natin na sinasabi ngayon, is that it was always about Cheese. Si Cheese daw talaga ang pinatatanggal because of the Senate Blue Ribbon Committee hearings. Pansin nyo, kukonti ang nanonood nung sa House hearings. Kukonti yung even at the time na akala natin na ma-i-invite si Mayor Benji Magalong sa House, wala pa rin masyadong nanonood until yun na nga, narinig na natin na someday pa bago siya ma-invite para magbigay saksi doon sa sa Quadcom or sa Committee on Good Governance sa House. Okay. But while all of this was happening, umuwi si Royina Garma. Of course, si Garma, dating pulis yan, naka-assign sa Davao, allegedly o kiniklaim ng Quadcom dati na mayroon siyang association with former President Duterte. Okay. And at the start, she had a very usual affidavit na walang ganito, Duterte never did this, and so on. Yan yung original testimony niya. Later on, she recanted and then nagturo na kay Presidente Duterte. Bakit?